Purihin ng Panginoon na wala pa yung iba. At we will start. Magandang gabi sa ating lahat dito sa ating online class. Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa Biblical Evangelism. Pinamagatan natin the Proclaiming Community. Nasa session 3 tayo ngayon. Pero bago tayo mag-start, hiling ko kay Pastor Dennis to lead us in opening prayer. Let's pray. Lord, pamasalamat na naman kami sa gabing ito, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming klase. Lord, salamat po sa lahat ng binibigay mong mga aral sa amin, binibigay mong mga pagkaunawa sa iyo, Panginoon, sa mga ginagawa mo, Lord. Salamat, Panginoon, kahit wala pa yung mga kasama namin sa online. Ikaw po, Panginoon, maggabay sa kanilang mga pag-uwi or sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Salamat, Lord, kahit yung mga nandito sa online. Bless mo kaming lahat na mag-aaral ngayong gabi. Bless mo ang aming teacher, si Pastor Brian, at ikaw po ang magbigay sa kanya ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo din kami, Lord, ng pagkaunawa sa lahat ng may tuturo sa amin. Salamat, Panginoon. Pinukomit namin, Panginoon, itong pag-aaralan namin ngayong gabi. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, maraming salamat, Pastor Dennis. Good evening, Ate Mariette. Start na namin. Medyo malakas ang ulan dito. So, pagpapatuloy natin itong third session ng ating Biblical Evangelism class. At nung nakaraan, pinag-aralan natin ang evangelism in the Old Testament. So, tinignan natin yung ano bang ginagawa nila noon sa evangelism? Ano ang pagkaunawa nila sa proclaiming the good news? Kasi the good news was already given to them. Yun lang, ang kaibahan lang sa kanila noon, yung good news, inaantabayanan pa lang nila. Hinihintay pa lang, paparating pa lang. Pero good news pa rin yun. For example, may matatanggap kang sweldo sa anong petsa na. Ang petsa na ngayon, 19. Sabi ng amo mo, sa 30, magsesweldo ka, bukod doon, may bonus ka pa. Good news yun. Pero inaantabayanan mo. So, yung good news na sa New Testament naman, ang titingnan natin ngayon, nandun na. So yung fulfillment, kaya ang title na nilagay ko dito is The Fulfillment Arrives. Okay? So, ayan, I don't know kung okay yung kwan. Okay ba yung sound, Ate Mariette? Okay naman. Okay naman? Okay. So, yan. Kasi naggumamit ako ng mic ngayon kasi medyo echo nung last time. Now, fulfillment arrives. Dito sa front page ng ating itong cover page natin, nilagyan ko ng The Royal Herald. Itong one. Ang evangelizo or herald, proclaiming, di ba Christmas ngayon, kakantayin natin yun. Art the herald angels sing. Herald is the one proclaiming the good news of the kingdom. Kung for example, yung hari may magandang balita siyang may balita siyang ipaparating, ang tawag sa tagapaghatid balita noon herald. Sa panahon natin kasi ngayon ipopost mo lang sa Facebook, nandiyan na yung balita. So, pero noon, di ganun. So, evangelism in the New Testament. Now, anong kaibahan? Anong kaibahan ng Old Testament and New Testament? Titingnan natin ito. So, yung Old Testament, pinagsisigawan nila na yung tagapagligtas ay paparating. Pangako yung good news sa kanila noon. Now, ang kaibahan naman sa New Testament, narito na yung tagapagligtas. So, ang tinitingnan natin ay yung mismong pagdating. At ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Kasi noong Old Testament, walang description lahat sa Old Testament Messiah, sabi nila. Ang ibig sabihin ng Messiah, hindi pangalan kasi yan The Anointed One, the Chosen One.
the anointed one. So pag sinabi nilang the Messiah, yung may hawak ng anointing, yung pinili ng Panginoon, yung sabi nila. Pero sa New Testament, nandito na siya. At Jesus ang pangalan niya. Siya yun. So, ito siya. Yun yung kanila. So, yun, sa pagdating ng Panginoong Jesus, natapos na sa wakas yung napakatagal na paghihintay nila. So, parang ang New Testament is parang outburst yan ng napakalaking kaligtasan. Nakikita nga natin nung pinanganak si Jesus Christ, meron na yung mga nag-aantabay sa temple. Alam ni Prophet Simeon, Prophet Ana. Alam nila yung paparating They know from according to the revelation of the Holy Spirit. They know. And they proclaim. And then yung joy nila, si Simeon nga pwede mo na akong kunin, Lord. Nandito na yung kaligtasan. Parang ganon. So yung joy nila na paano mo, nandito na. So, ayan, may paradigm shift na nangyari dito sa from Old Testament to New Testament. Imagine mo yun. Naghihintay ka ng napakaraming century sa pangako. And ayun, narinig mo yung mga prophecy. Nakita mo yung mga shadow, naintindihan mo yung mga symbolism na kino-communicate ng mga priests, ng mga prophets. And talagang pinanghawakan mo yung hope. So, napakaswerte ng mga nakasaksi. Napakaswerte. So, ayan, isang ordinaryong gabi, karaniwang gabi, biglang lumitaw ang isang anghel. Tapos sinasabi na, today in the city of David, a Savior has been born to you. Pinanganak na, nandito na. Siya ang Mesias. Siya ang Panginoon. So that is the great news na pinoklaim ng angel. So, ayan, the Word became flesh. Sabi niya, the Word has been born. Yung salita, puro salita na sinasabi nila in the Old Testament. Salita lang yan ng Old Testament, pero nandito na siya. So, the waiting is over. So, the fulfillment has arrived. Kaya naglagay ako ng dalawang picture dito. Sa Old Testament, they are looking forward. Pero nung panahon ni Jesus Christ, eto na. Nag-shift and they are celebrating. Kahit, anong may imagine mo doon, Pastor Dennis, ano kayang imagination ng mga nag-aalaga ng tupa? Yung mga shepherd noon. Pumasok kaya sa isip nila na sa wakas matatapos na ang lahat ng paghihirap? Kasi yun yung hindi ko kung anong, kasi very yung night na yun, biglang ang daming angels. So, ayan. Yung entire atmosphere ng New Testament nag-shift siya. Mula sa anticipation ng Old Testament sa proclamation ng bago. So, yung evangelism, nagbago yung evangelism. So, ayan, dito sa notes natin, sabi doon, yung evangelism nila noon darating. Pero ngayon narito na. Tingnan natin kung paano, titingnan natin dito kung paano yung pagkakaiba ng proclamation na ginawa nila. So, ayan. Si Jesus Christ mismo, siya yung magandang balita. Pero actually, naghahatid rin siya ng magandang balita. So, si Jesus Christ, siya yung inintroduce siya ni John the Baptist. Inintroduce niya ang Panginoon, pero actually ang Panginoon, siya yung magandang balita, pero may dala-dala rin si Jesus na magandang balita. Siya mismo yung magandang balita. Pero pakinggan mo yung sinasabi niya kasi siya yung magbibigkas kung ano yung magandang balita tungkol sa kanya. Kasi marami sa atin na binabanggit natin si Jesus Christ. Do you believe in Jesus Christ? Ang daling sabihin yan, Pastor. Oo, naniniwala ako kay Jesus.
Tapos, i-follow up mo ng tanong, yung tinatanong mo. Okay, anong pinapaniwalaan mo kay Jesus? Ayan na. So parang ganon. Sino si, kaya si Peter, tumbok niya yun eh. Anong meron sa akin? Sabi ng Panginoong Isus, si Peter, sabi niya, ikaw yung Messiah, the Son of the Living God. So, tumbok ni Peter yung magandang balita tungkol kay Jesus. Pero si Jesus mismo, he is proclaiming the good news. At dito sa notes na to, yung nilagay ko dito, the master's method. Titingnan natin, kasi itong subject natin is evangelism, titingnan natin kung ano ang mga methodologies ng evangelism. Titingin tayo kung paano si Jesus, paano niya ginampanan yung trabaho ng proclaimer, yung trabaho ng herald. So pag-aaralan natin yung sistema ni Jesus Christ, paano niya ginawa yon? Kasi bago niya ibinigay yung Great Commission, iminodel niya muna eh. So, mapapansin mo kay Jesus Christ, imomodel niya yan. Gagawin niya. Tapos, ipapagawa niya ng kasama ka. Tapos, ang ginawa niyang sumunod, pinadala niya sila dala-dalawa. So, paano ginawa ni Jesus Christ yung Great Commission? So, alam na ng mga apostles noon ang ginagawa nila kasi nakita nila kung paano ginagawa ni Jesus. So, si Jesus Christ ang perfect blend of truth and grace na sinasabi natin. At yung methods niya, magkakaiba yung paano niya hinaharap ang mga tao, magkakaiba. So, ayan, titingnan natin yung mga model. Kasi minsan, pag nag-aral tayo ng evangelism, parang dilata na ang evangelism eh. Parang binubuksan natin, ano to, Alpha Course? Okay, may system yung Alpha Course. Anong methodology natin? Roman Road to Salvation. Okay, Roman Road to Salvation. May sistema na rin yon. So parang package yung nangyayari. So paano ginawa ba ni Jesus? May pinag-aralan ba si Jesus na the basics of evangelism? Titingnan natin kung paano niya ginampanan yon at doon tayo magmi-mirror kung paano rin natin gagampanan yung pagiging herald ng magandang balita, pagiging evangelist. Okay? So, si Jesus Christ, walang one size fits all. So, wala siyang itinurong methodology. So, sabi nga nila, I will make you fishers of men. Sabi niya, may kasabihan tayo na huwag mong bigyan ng isda ang isang tao, turuan mong mangisda. So, paano kaya yung tinuro ni Jesus Christ? Paano mangisda ang Panginoon ng mga tao? So, mapapansin natin dito na may iba't iba siyang methodology. So, tingnan natin kung paano niya ginawa noon yung pag-proclaim ng magandang balita. At yun yung gagawin natin case study dito. Pag-aaralan natin yung mga ginawa ni Jesus Christ and doon tayo magre-reflect. Okay? So, sige, tingnan nga natin. So, una, ang mapapansin mo kay Jesus, iba't ibang tao ang nakakaharap niya. Kung ang isang tao, ganitong uri siya, iba yung approach ni Jesus Christ. Imagine mo yung Alpha Course. Hindi ko dinidiscredit yung Alpha Course. Maganda yung Alpha Course. Pero system siya. Na pag na-train ka, yun na yung system. Magsisimula ka sa question, mga ganon. Yung Roman Road to Salvation, kailangan magsimula ka sa verse na ito, susundan mo yon. Magkakaiba yung kaharap mo eh. Magkakaiba yung kaharap mo. Ngayon, ang case study natin dito, si Nicodemus, dun sa John chapter 3. Ito lumabas yung John 3:16 eh. Kung tatanungin natin, anong uri ng tao si Nicodemus? Si Nicodemus, parang Pablo to eh. Parang si Pablo. Nasa Pharisee, parang mga ganito, parang theologian itong mga taong ito. So,
ang approach ni Jesus kay Nicodemus, theological confrontation. So, ayan, parang dahil theologian yung kaharap niya, theological approach yung ginawa niya. So, ang ginawa ni Jesus, yung mga assumptions ni Nicodemus regarding salvation, challenge ni Jesus yung mga yan, yun yung kanya. And nagbibigay siya ng isang concept na kahit si Nicodemus, siyempre, si Nicodemus, matalino na to. Sinabihan ni Jesus kayo, mga, ito nga, hindi mo magets Paano pag nagsalita na ako ng mga makalangit na bagay? Yung kanya kay Nicodemus Na-explain niya yung concept of born again. Minsan, nanghirap natin masundan yung usapan ni Nicodemus sa ni Jesus. Kasi, theological mindset yung pinag-uusapan nila So, makita natin yung approach. Pero hindi ganito ang approach ng Panginoon sa iba't ibang tao. Kasi makikita rin natin na so makikita natin to the intellectuals, hinaharap niya bilang pakikiusap sa intellectual methodology rin. Pero makikita rin natin sa John chapter 4, ang kausap ni Jesus Christ ay outsider. Take note, si Nicodemus is a Jew, and then, hindi lang siya Jew of the Jew, parang kina Pablo, theologian, malalim sa pagkaunawa sa mga bagay-bagay ng relihiyon nila. So, yun yung approach ni Jesus sa kanya. Now, kausap niya, itong outside the Jew. Itong mga Samaritan woman, mga kalaban ng mga Jew ito parang tinatakwin nila kasi mga crossbreed tong mga to. Sa Pilipinas kasi, pag mistiso, parang hinahangaan natin. Pero sa Hudyo, pag mistiso ka, minamaliit ka kasi they aim for the Jew of the Jew. Kasi ang mga mistiso, makasalanan yung mga yan kasi isang batas nila na huwag silang makipag-crossbreed. So parang ganon. So, the Samaritan woman, may ibang concept rin sila. So, kung mapapansin natin, kasi outsider. Okay? Outsider and then, yan, makasalanan. Ewan ko, siyempre si Jesus, may alam niya yung mga background ng mga to. So, paano yung approach ni Jesus sa Samaritan woman na ito? So, ang unang kanya ay he started with yung pangangailangan ng babae. Siyempre, nasa balon sila So, how will you start a conversation sa isang taong hindi mo kakilala? Yun yung napakahirap minsan sa evangelism Ako, pag sumasakay ako ng van noon, napapuntang Baguio, nag-aaral ako. Parang iniisip mo, yung katabi mo, umpisahan mong pag-usapan, pero ang hirap mong, anong pag-uusapan namin? Paano ko i-entrada? Si Jesus Christ dito, nasa balon sila So, yun yung nagtingin si Jesus ng a point of conversation. So, of course, yung babae, alaman kasi ni Jesus, prophetic si Jesus May mga word of knowledge. Sabi, itong lamang ng mga nasa prophetic ministry, may word of knowledge, may alam kang information regarding sa babae. Si Jesus, gano'n. So, yung deepest thirst. So, hanggang sa lumalim yung conversation nila, and then i-reveal na ni Jesus Christ kung sino siya. So, imagine yung approach mo na hindi kayo Jesus agad yung nasa waiting shed ka tapos Jesus agad yung bungad mo. May interest ba siya? May point of need ba siya about kay Jesus? Pero si Jesus, naghahanap siya ng entry point. Naghahanap siya ng bagay na
pagsisimulan siya, pamamasukan niya ng dialogue nila. So, ito, pangalawa ito, na outsider, iba yung approach ni Jesus sa outsider. So, kasi minsan, nasanay tayo, sample, mga Kristiyano. Paano pag hindi Kristiyano yung kausap mo? Yun yung, yun yung problem sa atin minsan na we think na yung wavelength ng isip natin, pareho yung wavelength ng isip nila. So, dito sa church niya, napapansin ko minsan pag tumayo tayo sa pulpit, hallelujah, praise the Lord. May mga minsan na pag umawak ng mic sa outside ng church, hallelujah sila ng hallelujah, praise the Lord sila ng praise the Lord. Hindi naman context ng church. Parang ganon. So, tingnan natin yung kaharap natin. Kasi si Jesus, nag-shift siya. Another case study natin dito, yung outcast. Paano naman in-approach siya ng Panginoon yung outcast? Ito pag tax collector ka kasi during that time, hudas ka Kasi you work with parang nagtatrabaho ka para sa invader, yung nag-invade sa inyo. So kung Pilipinas sana, parang sinakop tayo ng China, nagtatrabaho ka para sa Chinese. Hudas ka, ganun yung so, Zacchaeus is an outcast. Malalim yung, kaya nga, yung sinner, di ba, he eats with the sinner and tax collector. Iba yung sinner Pero ibang uri ng sinner itong tax collector. Kung mapapansin nyo yung way ng Hudyo na magsalita, he eats with the sinner and tax collectors. Bakit hindi nakakategory yung tax collector sa sinner? Mas malalim ito sa pananaw ng mga Hudyo. So, ayan. So, si Jesus Christ, pag outcast yung kausap niya, anong needs ng mga outcast? Relationship. So, relational. Bungat pa lang Sakyo, baba na dyan. Pupunta kami sa inyo. So, natanong ko to sa mga Bible school student. Paano nalaman ni Jesus na Zacchaeus ang pangalan ni Sakyo? Ito yung tanong ko sa kanila I think, ang common na isagot ninyo, si Jesus, Diyos yan. Alam niya lahat. Si Jesus Christ, take note, Matthew, paano alam ni Jesus Christ na sa lugar na yon may tax collector na Zacchaeus ang pangalan? Take note, si Matthew is a tax collector and insider ito doon sa group ni Jesus Christ. So most likely, sinabi ni Matthew kay Jesus, may boss kami dyan. Sa region na yan, may boss kami, si Zacchaeus. At mapagkuhan yan, mapagtanggap ng mga bisita. Kaya pag bungad ni Jesus doon, alam na niya, di-describe na ni Matthew yan Alam niya, pandak yan. So, kaya si Jesus Christ, common kasi, sasabihin mo si Jesus Christ, alam niya lahat. Pero si Jesus Christ, may strategize na rin niya kung paano niya i-approach si Zacchaeus. Itong mga outcasts, alam na nila yung makasalanan sila. May pananaw nga ako dito na yung illustration ni Jesus Christ regarding sa tax collector na yung pumunta sa temple na nananalangin, na sinusuntok yung abang nananalangin kasi sinabihan siya ng Pharisee, tapos sabi ng Pharisee, Lord, maraming salamat at hindi ako kagaya nitong tax collector sa tabi ko. Nag-aayuno ako, nagbibigay ako ng ikapo, hindi ako nagnanakaw ng pera ng may pera. Yung tax collector, sinusuntok na lang niya yung dibdib niya sa hindi siya makatingin sa taas, sa hiya. So, may paniniwala ko na most likely, baka kwento ni Zacchaeus yun. So, ayan. Jesus Christ,
bago pa man bumungad kay Zacchaeus, may strategy na siya. Ano yung need ni Zacchaeus? Ang mga tax collector, hindi lalapitan ng mga religious holy people yan. Pero dito, tinawag niya by his name. So, ayan. Baba ka na dyan. Pupunta ako sa bahay ninyo. And yun yung relational na approach ni Jesus kay Zacchaeus. Yun yung nag-lead sa repentance niya. So, ayan. That is another case na makikita natin kay Jesus Christ. Now, susunod. The masses, yung maramihan. Crusade. Crusade ang katumbas nito sa panahon natin eh. So, ayan. Si Jesus, compassionate action. Pag maramihang tao, tinitingnan niya lagi yung needs. Ito yung napansin ko sa evangelism method ni Jesus Christ. Tumitingin siya sa needs at doon siya dapat may connection na tinitingnan ni Jesus dito eh. So, yun yung pag-aralan natin sa pag-evangelize. Kasi minsan, sa strategy natin na we want people to accept the Lord Jesus Christ, parang pinipilit natin minsan na ipasok yung gospel na hilaw pa. May nakita ba tayo rito na si Zacchaeus ay pinatanggap ni Jesus Christ? May nakikita ba tayo dito na si Nicodemus he needs to follow the sinner's prayer? Okay, may ingay na rito. So, ayan. Even medyo naririnig ko siguro sumisigaw ako rito. Ingay dito. Lakas ng ulan. So, ayan. So, napapansin natin dito, may iba't ibang approach si Jesus Christ na case studies natin dito sa methodologies ni Jesus Christ. Okay, usan tayo dito. Ang principle na gusto kong iparating dito, dito kay Jesus Christ, in his evangelism methods. Si Jesus, he was a master contextualizer. Kailangan natin pag-aralan paano mag-contextualize. Ano yung sitwasyon ng tao? Kasi minsan, nag-a-approach tayo sa tao kung paano natin ipasok yung gospel na hindi natin inaalam kung ano yung sitwasyon nila. And that is the problem minsan. Kaya hindi tayo nakaka-connect. Kaya minsan, tinatakbuhan nila yung mga mag-evangelize kasi alam na nila yung pattern natin. So, ang goal natin is maniwala sila kay Jesus Christ. Ibubungad natin na walang kakoneksyon. So, yun yung part. So, si Jesus Christ, he was a master contextualizer. Anong ibig sabihin nun? He knew the heart of the gospel. Pare-pareho lang yung message, hindi nagbabago yan. Pero yung approach niya, yun yung nag-iiba-iba. Personal yung approach niya and nakikipag-engage siya sa anumang iba't ibang situation. So, yun yung ang hirap kasi na papasok ka sa isang usapan, burst agad yung bungad mo. So, sabi nga nila, earn the right to be heard. You need to earn the right to be heard. So, ako mismo turn off ako sa yung nasa isang lugar ka tapos aminin nyo doon sa mga bus yung nagpe-preach sa mga bus, aminin nyo medyo may pagkairita rin tayo sa mga yon. Lalo na pag nangolekta ng offering. Tama naman yung sinasabi. Pero paano ka makakonect sa crowd? Minsan nga, nagtutulog-tulugan na yung ibang tao kasi alam nila yung susunod. Kasi wala kang connection. So, pinoproclaim mo lang, ang approach lagi natin, kung babalik tayo dito, ang alam nating approach lagi, the strategy ni Jesus Christ, yung approach to the masses.
Ito lagi yung alam natin eh. Kaya umakyat ka sa bus, nagsisigaw ka na doon ng message. Pero take note, even dito sa approach to the masses, si Jesus Christ, yung needs pa rin nila. Yung needs pa rin nila. Pakihatak na pastor yung keyboard. So, ayan, malakas yung ulan. Okay. Contextualization. So, pag-isipan natin yon, pag-isipan natin. Bago ka mag-evangelize, ang pinaka-effective na napapansin ko dito, na-observe ko, dapat may target kang tao. Kaya nga, minsan, yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin, yung mga kapitbahay natin, may target kang tao. May target kang tao. At pag-iisipan mo kung paano mo i-approach. Pag-iisipan mo kung paano mo i-approach. So si Christ, dito ang nakon natin, bawat sitwasyon ng bawat tao, may kwento nga si na Pastor Benny, practical na pan nila noon, kung ano yung ginagawa nila, bago mo ipasok ang gospel, kailangan may usapan muna kayo. Yung example niya sa amin noon, nung nag-aaral kami ng evangelism, yung matanda na kwan, sa Ilocano kasi yung gumagawa ng yung pantali ng palay, banban ang tawag namin sa Ilocano yon eh. So, ang approach raw nila noon, yung farming sa Pangasinan, ayun, mag-iisip ka ng pwede mong hindi naman yung papasok ka dun, mag-uusap kayo ng matanda, gospel agad. Pag-uusapan nyo, ang example niya dun, tay, ano naman yung ginagawa ninyo? Sabihin ng matanda, gumagawa ako ng kwan, anihan na eh. Naghahanda na ako ng mga panali ng mga kwan, panali ng yung aanihin. Maganda ata ang ani nyo ngayon na parang gano'n. Pag-iisip ka ng point of discussion. Tapos yun, pag-isipan mo na kung paano mo ipasok yung gospel. So, ang strategy raw nila noon, so gano'n, papasok niya, ay, yun talaga. Mahirap pag hindi ka handa sa pag-aani. Pag hindi mo maani, malalaglag na yung butil. Alam nyo ba tayo na dito sa mundo, may araw rin ng anihan? Sinasabi sa kwan, may sinasabi sa Biblia na araw ng anihan, na aanihin raw ng Panginoon ang mga tao, i-classify niya yung palay sa sisan niya, yung hindi palay, yung damo. Parang gano'n na. So, magkaka-interest. Maghahanap ka ng point of discussion na yun yung pagpapasukan mo. So kailangan talagang, hindi yung, isipin mo yung matandang yun, ang bungad mo, Roman Road to Salvation. Anong alam niya sa Roman Road to Salvation? Anong alam niya sa Biblia? Parang gano'n kung i-literate sana yung tao. So marami tayong presupposition minsan na hindi natin pinag-iisipan kung paano natin i-connect yung gospel. Okay? So, ayan. Now, yung flow ng discussion natin ngayong gabi, kanina, dinidiscuss ko yung shifting ng approach from Old Testament. Yung Old Testament, yung promise. And then, nung dumating si Jesus Christ, and yung approach ni Jesus Christ. So, pinag-aralan natin itong approach ni Jesus Christ. Now, itong susunod naman, yung apostolic approach. Yung sumunod naman kay Jesus Christ. So, sinusundan natin yung flow ng paano sila nagpro-proclaim. So, marami pang, obserbahan nyo na lang sa gospel. Sa bawat taong approach, example, yung, sa pang-example, yung leprous man. Yung mga leprous. Si Jesus Christ, hinahawakan niya sila eh. Alam ba ninyo na, salat sa, ang pinaka-desire nila ng yung mga raw na may leprosy, kasi hindi sila pwedeng makihalo-bilo sa mga tao eh. Kaya na-outcast sila. Pero si Jesus Christ, ang point of need nila, salat na salat yung mga leprous ng yung sense of touch. Kasi kinakadirihan ng tao. Pero si Jesus, hinahawakan, niyayakap. So,
So, yun, may mga approach si Jesus Christ na point of need lagi. Yun siguro ang kailangan nating tandaan. Hanapin mo yung point of need ng isang tao and doon yung entry point natin sa gospel. Now, sa apostolic era naman, na itong mga sumunod kay Jesus, itong mga triname niya, paano naman nila ginawa yung evangelism nila? So, si Jesus Christ, pinoproclaim niya yun, nandito yung good news. Pagagalingin niya sila, pakakainin niya sila. So, sinasabi niya yung good news mismo. Now, yung apostle, sila naman, kwekwento nila yung good news, si Jesus Christ. Si Jesus, dinidemonstrate niya on the spot Itong mga apostol naman, ikwekwento nila si Jesus Christ. Now, of course, they were empowered by the Holy Spirit. They were empowered by the Holy Spirit kasi ako ni Jesus Christ. And yan yung engine ng apostolic ministry nila, yung Holy Spirit. No? Hindi naman nag-aral itong mga apostles natin ng marketing seminar. Hindi sila nag-train ng Alpha Course. Hindi sila nag-train ng Roman Road to Salvation. Hindi sila nag-train ng kung ano-ano. They were empowered. They were empowered by the Holy Spirit. Kasi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. Anong may witnessan nila tungkol kay Jesus Christ? Yun rin yung question minsan Kasi tayo mga Kristiyano, witnesses tayo. Ang tanong, anong wini-witnessan mo? Anong sinasaksihan mo? Anong pinapatunayan mo? So, yung something na na-experience mo, the Holy Spirit, wini-witnessan nila kasi kino-confirm ng Holy Spirit lahat ng nangyari kay Jesus Christ, yung mga salita ni Jesus Christ, pino-point out ng Holy Spirit sa kanila. And then, yun yung wini-witnessan nila and pinoprove ng Holy Spirit. Pinoprove ng Holy Spirit. So, yun yung empowerment nila. Kaya, kung wala kang experience in your life with the Lord, anong sasaksihan mo tungkol sa Panginoong Hesus? Kasi it should be our experience. Kaya minsan, maganda naman na you talk about the scriptures. Pero yung kwento mo, paano yon? Paano yon? You should have an experience with the Lord. And doon nanggagaling yung totoo ang Panginoon. Kasi sa kwento ko, sa experience ko, ganun yung ginagawa ng mga apostol. So, titingnan natin ito. So, pag-aaralan rin natin yung ginagawa ng mga apostol dito. Sa Acts chapter 2, sina Peter, may public preaching rin sila. Okay? So, proclaiming to the large, diverse crowds. Now, kung mapapansin ninyo, nag-iba yung approach si Jesus Christ, ang kinikwento niya yung kung sino siya. Now, ang mga apostol ngayon, iprove nila or ini-argue nila na totoo si Jesus Christ. Nakita nila, nahawakan namin, sabi ni John, nakasama namin, we've been with Him. So, yun yung sinasabi ni John. So, yun yung wini-witnessan nila. So, si Peter, sa Acts chapter 2, he proclaimed before the crowd and he is proving who is the Lord Jesus Christ. So, ayan, proclaiming yung truth regarding sa Panginoon. Okay, so, ayan. Sa Acts chapter 8 naman, si Philip, makikita natin, puro Acts ito. May iba't ibang approach sila dito So, ayan. Si Philip naman, dito yung kwento niya, isang eunuch yung nakasabayan niya. Siguro may biyahe siya, nakasabayan niya sa karwahe. And, ayun, napansin niya na nagbabasa ng scripture. So, yung una natin sa Acts chapter 2 kasi,
ang pinasukan ni Peter, ang entry point ni Peter sa preaching niya is yung pagkaosyoso nila. Kasi sa upper room, nagkagulo na. Tapos nagsasalita sila ng iba't ibang salita na naiintindihan ng ibang tao. And they are proclaiming the good news of the Lord Jesus Christ. Ano to? Taga Galilea ito. Bakit nagsasalita sila ng ganito? Yung pagkaosyoso nila, yun yung pinasukan ni Peter to proclaim publicly. Okay? So may public preaching during that time. Pero kailangan rin ng contextualization dyan. So, key talaga dito, contextualization. Hindi ako pupunta dyan sa Hong Kong na magsasalita ako ng tungkol sa Pilipinas. It should be the context of the OFW. Parang ganon. Contextualization lagi. Contextualization yung important dito. So sa Acts chapter 8, si Philip naman, iba yung context. May nagbabasa. Isaiah pa man din. Kung hindi ka Hudyo, naiintindihan mo ba yung sinasabi ni Isaiah? Sino tong sinasabi nila na the government will be upon his shoulder? Sino ito? Parang ganon. And si Philip, nagtanong siya, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? So yun yung approach ni Philip, personal guided conversation. May classmate ako sa Baguio. INC kasi yung barkada niya. Siya, Pentecostal siya. Lagi silang nagbabangayan. Siyempre, theological pa ito. Lagi silang nagbabangayan. Theological approach lagi ang ginagawa nila. Sabi nung classmate ko, nag-set raw sila ng araw na once a week, magsisit sila ng araw na they have theological conversation regarding faith. Sabi ni si Pastor Alan kasi ito eh. So, sabi niya, nag-sit sila. Ang sinabi ni Pastor Alan, dalhin mo yung Biblia mo, dalhin ko yung Biblia. Then, isang tabi natin yung mga theological views natin. Isang tabi ko yung pagka-Pentecostal ko, sasantabi mo yung pagka-INC mo, and then let's read the scripture. Ano sinasabi ng scripture? Hindi yung interpretation natin. Ano yung sinasabi niyang punto? So parang gano'n, hanggang sa in the end ng nila, na-convince yung kaibigan niya na mas may punto yung explanation ni Pastor Alan. So, ayun, noon, nagbago siya ng faith. So, tinanggap niya ang Panginoon based on the revelation na sinasabi ng Juan, hindi yung base ng theology nila na dinidepensa nila. Okay? Yun kasi ang pag-aaral sana sa Biblia. Buklatin mo yung Biblia, pakinggan mo yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung may theology ka na, tapos bubuklatin mo yung Biblia para depensahan or palaguin yung pananaw mo. Hindi, isang tabi mo yung pananaw mo, buklatin mo ang Biblia, basahin mo lang ng basahin yan, pakinggan mo lang yung sinasabi niya. So, it should be the Bible who will give you the theology. Hindi yung theology ang dadalhin mo sa Bible, tapos yung Bible ang mag-a-adjust sa theology mo. Hindi ganon. Hindi ganon. So, ayan. So si Philip dito, he acted as a personal guide sa isang taong hindi nakakaunawa sa scripture. So, in-explain niya ito, scripture one by one, so one-on-one approach, Bible study type. So, ayan. So, maganda kung truth seeker rin, yung kausap mo, nagsisimula ng nagbabasa-basa. So, maganda yon na ang approach natin, gaya ni Philip. Now, pangatlo dito, makikita natin si Peter ulit sa cross-cultural mission, yung pagdala ng gospel sa ibang people group. Now, ito may pinag-uusapan kami kanina ni Mother regarding sa kultura ng Ifugao. Kasi may binabasa akong article regarding sa yung tradition ng Ifugao na bongwa. Bakit ginagawa ng Ifugao yon? Yung bongwa kasi, sa mga hindi pamilyar sa Ifugao,
huhukayin nila yung bangkay, and then lilinisan nila yung buto, iaayos nila yung buto, babalot nila yung pambalot ng buto na specific for that, and then either ibalik nila yung doon yung buto or iuwi nila, sabit nila sa bahay nila. Pinabasa kong article, bakit nila ginagawa yon? Maraming pamahiin dyan. So, sabi nila, ginagawa nila kasi may nagkasakit sa pamilya, pinagsakit raw yung kwan. Pero yung binabasa kong article kanina, sa pananaw kasi pananaw ng mga Ifugao, hindi cultural nila. We respect, may theological pananaw rin ng Ifugao kasi of the afterlife. So parang hindi matatahimik yung kaluluwa or hindi mapapayapa. Hindi mapapayapa yung kaluluwa. Kung hindi, so responsibilidad ng mga nabubuhay na ayusin nila, linisan nila yung buto. Parang ngayon, ang problema sa kultura, na bago-bago yan, na bago-bago ang explanation. I think, yun, babalik rin lang sa honoring the ninuno. Yun rin yung pagkaunawa ko doon honoring the ninuno. Hindi kung ano-anong ritual na sinasabi ng mga matatanda. So yun yung original na kwan dito. So parang uulitin nila yung kwan Uulitin nila yung burial rites. May magkakatay pa rin sila ng mga hayop, magpapakain pa rin sila. Ang pinagkaiba lang sa lamay dito, kapag sa event, sige, tuloy natin. Saan na kayo? Saan na ako? I was talking about the bugwa. Napuno na? Okay, dali ko. Napuno? Ko lang yung slide natin. Hindi contextualization. The problem with Christianism kasi, pumasok sila sa Ifugao, especially itong mga Americans. Dali. Mag-connect yung notes. Itong mga Americans, pumunta sila na wala silang pagkaunawa sa kultura. And they just come and they talk about the Lord Jesus Christ and without contextualization. So they come and they destroy culture. They come and they destroy culture. Yun yung problema sa kwan. Ano nangyari dito? Dali nga, fix ko lang. Marami tayong technical problems ngayon. Lakas ng ulan. Kahit ako, hindi ko marinig yung sarili ko. Pasensya na. Very clear naman pastor sa amin. Walang patok ng ulan. Hindi nyo naririnig yung ulan? Hindi naman napipick up? Hindi pastor. Yung boses mo yung clear. Clear naman. Kaya medyo pasigaw akong magsalita kasi hindi ko marinig kahit yung sarili ko. Kahit daw lang. Clear naman sa amin. Okay, balik tayo doon. Balik tayo sa kinikwento kong kultura ng Ifugao. Kasi na-explain ko kay Mother, kasi si Mother, influence rin ng gano'n. Di kami, sinasabi ko kasi papasok kami, magmimisyon sa Tibuli, sa Mindanao. Mag-ingat tayo na huwag nating ulitin yung mali ng mga Amerikano. Huwag nating sirain ang kultura nila. So, ayun. So, ang kailangan mong intindihin yung sitwasyon and then ipasok mo yung gospel sa sitwasyon. Parang ganon, yung honoring parents. So yung honoring parents, meron sa scripture yan So maganda yan. Maganda yung honoring parents na ginagawa ninyo kasi actually in the Bible, i-reward yan ng Panginoon ng long life. Parang ganon. So, kasi if you cannot honor your parents, how can you honor the hindi nakikitang parent? Well, in the theology of the Jews, ang mga parents raw natin, they are representatives of God to us.
So kung hindi mo ma-honor yung nakikita mong parents, how can you honor yung hindi nakikitang parents? Parang ganon. So, now, ano may papasok ang gospel doon? Yung kultura lang kasi namin dito sa Ifugao, kailangan nilang mag-alay ng mga kung ano-anong alay dyan para maapis daw yung mga spirit or yung spirit ng ninuno. So, parang ganon. So, doon mo papasok ang gospel. Sa ating mga Kristiyano na, hindi na natin kailangan ng alay. Kasi meron na tayong alay si Jesus Christ. So, ayan. Yung anumang espiritu dyan, tinanggal lahat ni Jesus Christ yung authority nila. All powers and authority has been given to me, ni Jesus Christ. So, wala kang dinithrone ni Jesus Christ lahat yan. And then that is the gospel to the Ifugao. Na maliliberate tayo sa mga gano'n, magkakasakit ka kasi raw magkakasakit ka pag hindi mo, ay wala na yan. Bayad yan kay Kristo. So parang gano'n. Yun yung way mo na ipasok yung what. Si Peter kasi dito, cross-cultural mission. Sinasabihan ng Panginoon na kumain ka na yung mga kwan. Ay, bawal yan, Lord. Yung mahirap kay kwan, hindi siyempre, this is new thing kay Peter. Alam niyo ba na sa mga Hudyo, kahit pumunta ka lang sa bahay ng Gentile, hindi pwede, madi-defile ka. Mas more, makikain ka sa kanila. So, yun yung isang bagay na tinuturo ng Panginoon sa kanila, yung crossing culture. Now, si Paul ang napakagaling nito. Kasi si Paul, biyahero to eh. So, exposure siya. Marami siyang exposure sa iba't ibang kultura. Hindi kagaya si Peter na nandun lang siya sa loob ng Israel. So, ayan. So, kaya sinasabi ko sa muli, maingat tayo. Ang gagawin natin sa kanila, ituturo natin ang gospel, ituturo natin ang principles of culture adaptation, ituturo natin ang principles ng contextualization. So, tatanungin natin yung mga background nila at titingnan natin kung paano natin ipapasok ang gospel doon nang hindi natin sisirain. So, ayan. Ayan yung tinuturo ko sa quad kasi nakakalungkot ng Ifugao, nawala yung kultura. We just need to change. Actually, kung nasaan yung kultura, doon mo ipapasok yung gospel. Si Paul nga ito, yung cultural apologetics, mag-shift tayo sa Acts 17. Si Paul nga, ginamit niya yung rebultong walang pangalan. Paano may papasok ang gospel doon? Ano yun, tumayo ka na lang doon na si Jesus Christ, ganito. Alam niyo ba na sa John 3:16, for God so loved the world? Anong kinalaman nila sa John 3:16, yung ibang kultura? Pero makikita mo dito si Paul na he is engaging with philosophies. Actually, yung mga kultura kasi, philosophies yung mga yan. Nung pumunta kami sa nung namatay yung hipag namin, nag-aaway-away ang matatanda. Kasi yung pinag-aawayan nila, paano ipapasok yan? Mauuna ba yung ulo o yung paa? Nag-aaway-away sila dyan. So saan siya haharap? Kung saan lulubog ang araw o saan siya sisikat. So, or gusto nung iba, itatagilid daw. Tatagilid yung bangkay niya kasi hindi niya dapat nahaharap yung bahay nila. Paano pag may bahay naman sa kabila? Yan yung mga kasi pag hindi raw may malas, parang mga ganon-ganon na sinasabi Paano may papasok yung gospel doon? Kasi ang ginagawa ng mga minister, adula amin dayta, kunada nga sigod. You need to understand the culture, bakit nila ginagawa. May kinakatakutan silang sumpa na parating pag hindi nila masunod ng tama. Yun yung may mga malas na pero pag Kristiyano, wala na yan, mga yan. Kasi may alay si Jesus Christ applicable. Yung parang ganun, paano ipapasok. So si Paul, ginamit niya yung rebulto ng to the unknown God. So, yung kwento kasi ng lugar na yon,
yung kwento ng lugar na yon, meron raw sakuna na nangyari, parang pandemic, parang ganon, na nagkakasakit ng tao, ang daming namamatay, nag-alay na sila sa lahat ng Diyos. Sa lahat ng Diyos na alam nila, pero hindi tumitigil. Hanggang sa nag-alay raw sila sa baka may hindi pa tayo nalalaman na Diyos. So nagpatayo sila ng rebulto na to the unknown God. To the unknown God. So si Paul, ginamit niya yun. Ginamit niya yung what? Itong hindi nyo kilalang Diyos, ipapakilala ko na sa inyo ngayon. Ginamit niya yun. Yan, contextualization. So, actually, itong maraming pinagdidiskussan namin sa seminary. So, may subject kami, Asian theological issues. Asian theological na, kawawa doon, pag nag-uusap-usap ang mga Asians, din sa mga kultura, tapos, ayun, mga pag-approach. Pag may classmate kaming puti, namumula talaga yung puti. Kasi guilty sila pag pinag-uusapan. Kasi sinasabi, hindi, pumunta ang Amerikano dito, dinimolis nila yung kultura namin eh. Pag sinabi ng kwan, namumula yun. Guilty sila eh. Guilty sila kasi ipinasakop na nila yung kultura nila sa atin. Invasion yung ginawa nila, hindi inculturation. And si Paul, inculturation yung ginawa nila. So, ayan. So, titingnan natin na may ibang approach rin sila sa kung paano mo ipapasok. So, for example, marami siguro sa inyo ang Catholics. At gusto mong i-share yung gospel sa pamilya ninyong Catholics. Imagine yung bungad mo pa lang, i-share mo yung gospel, tapos hindi ka nag-iisip, ang unang hakbang mo, nagbasag ka ng mga rebulto. Makikinggan ka pa ba? Yun yung problema na may teacher kami, Dr. Rolly de la Cruz. Yan. Noong 1980s, nagkaroon ng kwan. In the hunger of Catholics, they are seeking the Lord. Nagkaroon ng revival yung panahon ng charismatic. Bumaba ang Holy Spirit sa kanila at nabaptize sila in the Spirit. Now, bago sa kanila yun, hindi nila naiintindihan. Now, ang Pentecostal, expert dyan. So, tinawag raw nila yung mga Pentecostal preachers para magkaroon sana ng paliwanag kung ano yung nangyayari sa kanila. Ito namang mga Pentecostals during that time, ang unang kwan, kailangan tanggalin natin ang mga rebulto, nagbasag-basag sila, wala na, na-Istanbul na sila. Klinos na nila yung tayo sana na makapagpapaliwanag kung anong nangyayari. Inuna natin yung mga bagay na mali yung pasok natin. Mali yung pasok natin. Sabi ni Dr. Loroli, wala na. That should be platform to explain. Kasi nagtatanong sila eh. Alam mo yun, kultura yan. Pag binasag mo yun, masasaktan yun. Kasi lumaki siyang nandun yun eh. So, hindi mo dinahan-dahan. So, yun yung nangyari. Kaya, ihiniwalay nila. Kaya lumabas na yung El Shaddai. So, ayan. Wala nang puwang yung Pentecostal na pumasok. So, yun yung error minsan na ano may papasok ang gospel? Parang kay Cornelius na yun eh. God-fearer na sila. May mga experience. Di ba si Peter, nagsasalita pa lang si Peter, nabaptize na sila. Hindi pa nga natatapos ni Peter yung preaching niya ibinigay ng Panginoon yung spirit niya sa kanila. Parang gano'n ang nangyari sa Pentecost eh. Tapos si Peter, ang unang move niya sana, sirain niyo itong mga to. Wasak yan. So parang gano'n, yung pagtingnan natin pagkwad. Sabi ko nga, philosophies kasi ang pinag-uusapan diyan. Masasaktan yung kultura pag hindi ka maingat diyan. So how would you enter? Yung kaya tinuturo ko diyan sa kwan dito, ipakilala mo muna si Jesus. Ipakilala mo muna si Jesus. Tapos, yung Mary, yung Mama Mary. Bakit? Anong masama kay Mama Mary? We honor her.
Buti nga ang Catholicism ngayon, klinaro nila na hindi co-savior si Mary. I don't know kung nabalitaan niyo. Kita niyo sa Facebook siguro. Yung Pope natin ngayon, klinaro nila na hindi co-savior si Mary. Jesus is the Savior alone. So, ayan. So, paliwanag mo yon. Nakakalungkot nga lang, bakit ngayon lang nila nilinaw yan? Paano yung mga yumakap kay Mama Mary noon na si Mama Mary, siya yung Savior? Paano yun ngayon? Panalangin na lang natin ang mga kaluluwa nila. Wala rin tayong pananaw tungkol sa purgatorio kasi wala sa scripture yan eh. Meron sa scripture nila. So, yun yung titingnan natin dito. Medium, ang point lang dito, ang point lang na gusto kong bakit dinidiscuss natin dito, ito, ang point lang na gusto kong ikwan, pag-isipan natin ang approach natin sa evangelism. Pag-isipan natin, hindi bara-bara. Pinag-isipan kung paano mo ipakilala ang Panginoon. Yun yung point dito. So, hindi ako nagbibigay ng methodology. Pag-isipan mo yan, bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom. Bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom. Okay? So, bilisan natin. So, ayan. Sa early church, the principle dito the early church used every method available. Walang single na method na ginagawa nila. So, dinidetermine ito of course, yung message, hindi nagbabago yung message. Pero kung sino yung messenger, at ano yung audience, ano yung situation, nag-a-adjust sila doon. Nag-a-adjust sila doon. So, flexibility. So, kaya pag pumasok ka sa evangelism, be prayerful. You always ask the Holy Spirit, give me wisdom, Lord. Give me wisdom. Pag maganda yung pasok mo, maganda yung approach mo, guided by the Holy Spirit, parang yung eunuch yan. Sasabihan ka niya, may makakapigil ba kung ibabaptize mo ako dito sa dagat? Gusto niya magpabaptize na dyan sa Hong Kong. Nasa fountain kayo, magpabaptize na doon. Maganda ang pagtanggap nila pag maganda ang approach natin. Guided, pinag-isipan, ipinadalangin. So, ayan. So, minsan, ang ginagayad ko lang tayo rito think outside the box. Mag-pray tayo kung paano yung approach natin. Okay, so ayan. Punta tayo dito sa yung the heart of the message. Ang pagpapakilala sa Panginoon, sana joyful ito. Joyful, and then very willing tayo. Kasi sa scripture, Acts 5. Ikon ko lang ito. Okay, sa Acts chapter 5 verse 41 to 42, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Markan niyo yung the name, Jesus Christ. Day after day, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Kung mapapansin mo dito, joy yung yung approach nila, yung spirit nila in proclaiming the gospel, joy. Yung may tuwang-tuwa sila. Pag napapahiya nga sila, tuwang-tuwa pa sila. Ang persecutor kasi nila dito, yung context dito, yung mga Jew na nag-a-attack sa kanila. Sanhedrin, sabi dito So, sa Judaism kasi, itong proclamation about Jesus Christ, who the Lord Jesus Christ, that is blasphemy talaga in their theology. Kasi the Lord our God is one. God the Father lang, Yahweh lang. Pinapasok nila si Jesus Christ na another God, Son of God. So, talagang, kaya si Paul, in his interpretation of the law, death penalty talaga yan. Kasi blatant violation of the interpretation nila ng one. Pero yung one nila na hindi, ito yung kino-communicate ng Old Testament pa, kino-communicate ng, we have all the prophecies tungkol sa kanya. And this is true. So parang proclaiming the name
So, naging joy pa nila. Naging joy pa nila. So pag nagpe-persecute sila, napapahiya sila, parang ikinakatuwa pa nila yon. Parang they become proud of that. So parang ganon. So tamang approach, pero of course hindi mo mababanatan itong Sanhedrin kasi that is their view. Blasphemy talaga. Yung persecution kinakatuwa pa nila. Sinabi na ni Jesus Christ yan. Ang point lang diyan is that their joy was not in their circumstances, kundi sa worthiness ng pangalan na pinoproclaim nila. So, natutuwa sila sa pinoproclaim nilang si Jesus Christ. And yun yung sigasig nila na nagpro-proclaim dito sa gospel, yung magandang balita tungkol kay Jesus Christ. Yung motivation nila is compelling love. Okay? For Christ's love compels us that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again. Talagang ito yung naging motivation nila na maintindihan mo lang kung ano ang dinaanan ni Jesus Christ para maligtas ka. Yung pagmamahal ni Jesus Christ, pag naunawaan mo yun, you offer yourself as a living sacrifice. You proclaim kahit mapahiya ka. Parang ganon. So, ayan, talagang they keep on proclaiming. Ang point dito sa mga time ng apostle sa Book of Acts Christians, the fuel for mission is not guilt. Ang church kasi, minsan gini-guilt trip tayo ng mga pastor Uy, mag-evangelize naman kayo. Nasabi nyo na ba sa pamilya ninyo na ang kaligtasan tungkol kay Jesus Christ? May nag-compose pa ng kanta, di mula imbaga kanya. Parang guilt-tripping na yung approach. Sabihin mo naman, parang ganon. It should be joy yung motivation, hindi yung panggi-guilt trip ng pastor. So, ayan. Sa akin, noon, ganon, hindi mo masabi-sabi sa mga classmate mo. Pero nung, yung kwento ko nga ina-explain ko doon sa communion table. Ina-explain ko sa harapan ng mga barkada ko yung gospel. Na, ayun, yung pagmamahal ng Diyos, na wala akong intensyon na i-evangelize sila. Ikinekwento ko lang yung hindi ko nga nilid sa sinner's prayer yung mga yun. So, yun. So, ayun, ang passion natin, yung naintindihan, pag naintindihan mo yung love of God, yun yung magtutulak sa'yo na ibahagi yung salita na yung kwento tungkol ka sa Panginoong Hesus. Okay, so ayan, the stakes, eternal urgency. We are therefore Christ's ambassadors as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled with God. Parang nagmamakaawa kami sa inyo. Makipag-ayos kayo sa Diyos. Kung alam nyo lang sana ang mangyayari. Parang imploring yung isang approach rin nila rito. So, ayan. The concept of ambassador, representative ka, from other country ka, from the kingdom of God ka, i-implore na kilalanin nila kasi masisira sila pagdating ng panahon. Pag hindi nila nakikilala kung pinapakilala natin yung kingdom natin, parating ang Panginoon to judge the living and the dead. Sabi ng Apostles' Creed. So, ayan, joyful confidence, compassionate pleading. We plead. Kung kinakailangan magmakaawa ka, parang ganun yung isang pan nila Parang awa nyo na, tanggapin nyo ang Panginoon. Kung maiintindihan nyo lang sana kung anong nangyayari, parang ganun. Kung maiintindihan nyo lang kung anong mangyayari. Pagdating ng panahon, makinig kayo. Ganun siguro si Noah, no? Kung alam nyo lang yung bahan na parating. Parang imploring. So, yan rin yung compassion. Okay? So, ayan. We conclude. Now,
Yung Book of Acts, so sinundan natin Old Testament, nag-shift tayo sa 4 Gospels, yung kwento ni Jesus Christ, paano niya kinommunicate, yung siya na good news, at paano niya kinommunicate rin yung daladala niyang mensahe, paano siya nag-evangelize. And then tinignan natin yung mga apostol in the Book of Acts. In the Book of Acts. Now, after the Book of Acts, sabi nila, ang Book of Acts raw, yan ang Book of Acts, unfinished book. Tayo yung susunod na chapter. Tayo yung unbroken chain. Tuloy-tuloy. Tayo ang susunod eh. Tayo yung Acts chapter 29. So, yung proclamation mula sa Old Testament, tuloy-tuloy. Mula kay Jesus, sa mga apostles, sa early church, 2,000 years of history hanggang umabot sa atin. Now, tayo yung next link. Now, yung spirit na nag-empower sa kanila noon, nandito rin. Nai-empower rin tayo kung magpapa-empower tayo sa kanya. So, yan. The same message na nag-transform, that turned the world upside down sa kanila noon, it can turn the world upside down now. So, ayan. So, nasa atin yung susunod na pinapasa na sa atin yung baton. So, ayan. Your story in his story. Paano ka naugnay sa kwento? I will conclude with this story. Nung isang araw, may isang pumunta sa Banting na nag-i-inquire tungkol sa Bible School. Anak ng pastor to. Ewan ko kung bakit niya kwento yung kwento niya sa akin. Kasi yung kwento masamang-masama. Dinantayan ko naman ang reputasyon ng tatay ko. Mabait ako sa lugar natin. Pero sa labas ng lugar natin, hindi nyo maaatim. Labas-pasok ako sa kulungan. Maraming dugo ang kamay ko. So, ayan. Yun yung kwento niya. Yun lang, parang, totoo ba? Parang ganun eh. Kasi may mga encounter raw siya na isasalvage na siya. In his heart, nananalangin siya, parang nai-inspire siya lagi. Totoo bang may Diyos? Nakikinig ba siya sa pananalangin ko? Bakit nakakalusot ako lagi? And gusto niya pumunta sa Bible school because he want to understand God more. So, yun. So, nagkikwentuhan kami. Bakit? The first time namin bakit niya sinasabi yung mga yun? Confidential yung mga yun eh. Confidential yung mga yun. So, na-explain ko sa kanya, alam mo, ang Diyos, pagpasok ka sa Bible school, huwag mong isipin ang ministry. Hindi ka papasok sa Bible school para mag-aral kung paano maging pastor. Dapat ang motivation mo pagpasok sa Bible school, ang laging itatanong mo, sino ka, Lord? Itanong mo yung tanong ni Pablo, who are you, Lord? And let us pray na yung mga subject, mga pinag-aaralan natin, through those, God will answer. God will introduce Himself to you. So, yun yung sinasabi ko sa kanya. So parang nakikita niya, may nakikita siyang ginagawa ng Diyos sa buhay niya, pero hindi siya sigurado. So, parang gano'n. And sinasabi niya, gusto raw niya mag-prayer and fasting na hindi niya naiintindihan yung prayer. I believe na gusto niyang mag-connect sa Diyos. So, parang hinog na, parang gano'n. So ayan, who knows if he will be an exposed. Kinikwento ko nga alam mo sa akin, sabi ko, hindi naman ako pumasok sa Bible school to study ministry Noong kwento ko yung kwento ko, nung lumabas naman ako sa lugar natin, kagaya mo, malaya na ako. So, walang tumitingin sa akin. So, kwento ko sa kanya. Kwento ko na, sa barkada, in-explain ko yung, kasi Black Nazarene yung sa Quiapo noon. Bakit? Nababaliw ng mga tao, naghahatakan yan. Bakit? Ginagawa nila yan. In-explain ko. Kaya ko i-explain yan. Lahat ng Christian group, lahat ng Christian religion, iisa lang ang mensahe niyan.
Sinasabi nila, ang Panginoon, instead na sirain tayo, ibinigay niya ang anak niya para tubusin tayo, para iligtas tayo. Na imbis na tayo mamatay, siya ang nagsakripisyo para mapagbayaran yung kamatayan sana natin. Yun yung kino-communicate yan. Catholic man yan, Baptist man yan, yan lang iisa ang mensahe. So, yun yung Black Nazarene na pinaghahatakan nila, yan ang simbolo ng, yan yung image yun, pagkaunawan nila kung sino yung dumating. Yung magandang balita. So, ayan. Nung pinikwento ko yung sa mga barkada ko, na itong Diyos kasi mapagmahal. Unlimited, yung pagmamahal niya unconditional. Yun lang, nung pinikwento ko yon, parang bumabalik yung sinasabi ko sa akin. Parang sinasagot ako ng Panginoon, tama yan anak. Walang kondisyon ng pagmamahal. Gaano ka man lumayo, pagbabalik ka, yayakapin kita. Parang bumabalik sa akin yung sinasabi ko eh. So parang gano'n. And maybe, yun yung kwento mo, sabi ko sa kanya. Maybe, nararamdaman mo ng Panginoon, niyayaya ka ng Panginoon na umuwi ka na, bumalik ka na sa akin. Parang gano'n. So, in-explain ko sa kanya, kasi ilang beses raw na nasa bingit ng kamatayan, bakit automatic raw na nananalangin eh. Explain ko rin sa kanya. Alam mo, tayong tao, create tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang wangis. Tsaka ibinuga niya sa atin yung espiritu niya. That's why we became a living soul. May bahagi ang Diyos sa atin. Hindi tayo disconnected sa Diyos. Malaki ang kaugnayan natin sa Diyos. Kaya, yung sinasabi mo na nasa bingit ka ng kamatayan, bakit matik na nananalangin ka? Kahit atheist yan. Pag nasa bingit ng kamatayan, magbabato ng panalangin dyan sa taas. Kasi ganon ang Diyos. Konektado tayo sa Diyos. So, hindi ko may papaliwanag sa iyo yun. Pero normal yun sa tao kasi lilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Tumatango naman. So, ayan. Hindi ko na, alam mo yung mga yan kasi kwento ng tatay mo yan mula bata ka. Hindi ko pinasunod sa prayer of sinners prayer eh kasi yun lagi yung approach natin. Alam mo, ang goal lang, may kwento mo yung tamang kwento, maniwala lang siya. Hindi naman sa prayer eh. Kahit hindi nag-pray yan kung naniwala sa puso niya, bakit si Nicodemus nag-sinner's prayer ba? Pag maganda yung pagkakakwento mo kay Jesus Christ at naniwala sila, naintindihan nila, ligtas sila. Yun yung pananaw ko. Kasi sa atin, kahit hindi nila naintindihan, bakit basta sinunod nila yung sinner's prayer eh. Kaya sa akin, pag evangelism, more on kwento. Hindi ko nga pinapatanggap eh, kasi totoo kaya yun. Kung sa puso niya inaniwala siya, ligtas yun. Ganun yung panto, hindi nga naintindihan, nag-pray lang. Kaya sabi ko nga eh, o naniniwala kay Jesus. Anong pinaniniwalaan mo kay Jesus? Hindi niya masagot. Ayan, kwento ko sa itong anak ng pastor na ito. And then, of course, bago sila umalis, pray muna tayo. Pero hindi sinner's prayer. Ang prayer ko, Lord, i-reveal mo pa ang sarili mo sa Kanya, Lord. Confirm mo kung totoo ka sa Kanya. Confirm mo kung totoo ka sa Kanya. So, yan. Yung kwento natin, so, hindi ka lang nag-aaral lang. Ikaw yung Book of Acts, chapter 29. Kwento mo yun, naidudugtong doon. Paano ka nagko-conversation, paano mo sinasabi sa ibang tao. Ikaw na tuloy-tuloy yung kwento kasi eh. So sila Paul, sila Peter, tayo na ngayon. Tayo na, napasa na yung bato. Nakakalungkot sa mga Kristiyano ngayon, ang laging pinag-uusapan, tinawag ka ba? Lahat ng Kristiyano tinawag. Sino bang nagsabing pastor lang ang magpro-proclaim? Yung apostol, tinawag na apostol yan kasi ang ibig lang sabihin ng apostol, pinadala. Everyone, tinawag tayo ng Panginoon. Kaya ka nga naging Kristiyano kasi tinawag. Yes, we are all called.
So, kayo may calling, pambihira. Kung wala kang calling, hindi ka ligtas. Mm. Kasi yung calling ng Panginoon, yun yung kaligtasan natin, ibinukod tayo. Ang question ngayon, paano ka mag-respond sa call na yan? Now, the field is ripe, the harvest is plenty, but the laborer is few. Ay, mga pastor pambihira. So, the power is available. Bakit? Pastor ba si Stephen? Pastor ba si Philip? Kusinero yung mga yan tagahugas ng plato But they were empowered. So, qualified sila sa Hong Kong yung mga yan kasi magaling silang mag-prepare ng table, magaling silang magluto. Yun yung trabaho nila hindi sila preachers. So, ayan. Lahat tinawag. Every believer should be proclaimer. Patulog-tulog ang church. Yun yung question Patulog-tulog ang mga Kristiyano. Because dito tayo bumababad. Tinawag ba ako? Kung Kristiyano ka, tinawag ka. So, ayan. So, ano susunod? Let's go? Tara na ba? So, this is the end. This is the end ng ating discussion. It's already 11:30 and I don't want to extend more. But I hope you see what I'm trying to communicate dito. Na magising sana. Kaya nilagay ko dito, igniting the excitement. Igniting the excitement. So, we are the next chapter. Paano pag hindi pa dumating ang Panginoon? Anong kwento mo pag nasulat ang Acts 29 onwards? So, ayan yung kwan. Nililigtas ng Panginoon, sinabihan ng Panginoon na ibenta mo tong kwan, nalungkot, umalis na. Pambihira. Yan yung nanahimik. Anyway, ligtas na daw. Pambihira. So, tingnan natin yan. Tingnan natin. And I pray na pag-isipan natin ito. And the Holy Spirit is always there who will give us the empowerment, who will give us the wisdom. He is our power. He is our wisdom. He is our strategy. Kapag niya yan, pag may kinaka-approach siya yung tao, you just pray, Holy Spirit, guide me. Help me. Guide me sa pakikipag-usap dito. Ano yung my lips? Give me ideas on how to guide this. Wag niyang madaliin na i-close deal agad. Sinner's prayer agad. Hindi. Communicate mo yung kwento ng yung witness about totoo sa Panginoon. Subukan mo rin siya. Parang ganun na. Yung care lagi ang panat. So, that's our lesson for today. Purihin ng Panginoon. May mga tanong kayo? Kung meron, i-chat nyo na lang sa akin kung ayaw nyo sabihin dito. Kung may clarification dito. Hindi ko alam kung maayos yung pagkaka-deliver ko nito kasi hindi ko rin naririnig yung sarili ko. Ang ingay ng ulan. But anyway, this is how we end. I pray that we will see our part. The harvest is so plenty. The laborers are so few. Pambihira. Mabilis na tatanda si Pastora Eva pag siya lang ang kumikilos. Kumilos tayong lahat. So, purihin ng Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord, at umabot sa amin ng magandang balita. Lord, maraming salamat at naunawaan namin ang mensahe. Maraming salamat, Lord, na naintindihan namin ang magandang balita tungkol sa iyo at tungkol sa ginawa mo at gagawin mo pa, O Lord. Lord, we pray, Lord, na it's your desire kasi, Lord, to go, that we may go into all the world and preach the gospel. Dahil ayaw mong may mawala ng isa. Lord, tulungan mo kami na maipaunawa rin namin ang kwentong ito sa ibang tao. Yes, your Holy Spirit, ignite a passion in our heart to communicate this very great news, O God. Napakagandang balita, O Lord.
Tulungan mo kami, Lord, na maunawaan nito. We ask the Holy Spirit to confirm this lecture, Lord, sa puso ng bawat isa sa amin. Ignite our hearts and give us passion and excitement to tell the good news, to witness about the Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Kahit yung mga manunood sa YouTube video, we ask the Holy Spirit, empower this recording of the message, Lord, and mangusap ka sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa hiniling namin sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. Good night, everyone. Good night. Amen. Good night po, Pastor. Good night. Thank you. 11:30. Mag-iigib pa kami ni Pastor Dennis. O, ang danom yung banting. Dito kami umiigib.